Dahil po sa kapahintulutan ng ating kalaban. Di po ba? Habang kumakapit ka sa Diyos, nandun po yung mga pagsubok. Hindi po mawala yan kasi nabubuhay ka pa dito sa lupa. Di po ba? Sino pong gustong mamatay? Taas po yung kamay. Wala po ano? Kung sino nagmimiti, makamtan ng buhay na walang hanggan. Wala po ba? Walang nagmimiti na makamtan ng buhay na walang hanggan? Ako po ko, konti lang nagtaas ng kamay. Ayaw nyo mamatay, pero gusto nyo magmiti ng buhay na walang hanggan. Eh, paano po yun? Kailangan po mamatay yung mga suliranin sa ating buhay, yung mga galit natin, yung mga tampong pururot, yung mga dalahira, chismosa. Di ba? Kailangan po mamatay sa ating sarili yan para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Yung mga, halimbawa, mabait ka sa harap mo, sinasabi nga ng Banal na Espiritu, kausap mong mabait ka sa harap ng kapwa mo, pagtalikod mo kung ano sinasabi mo sa kapwa mo. Di po ba? Nangyayari po yun, di po ba? O aminin, o sinong di amin dyan. Nagaganap yun bilang isang tao na bubuhay sa lupa, hindi po ba? Pero sinasabi nga ng Banal na Espiritu, alisin mo yung pagbilang tao mo. Kung nakilala mo na ang Diyos, araw-araw naririnig mong salita ng Diyos, paano natin siya sa buhay yun? May sasagawa. Pagdating niyo sa bahay niyo, sinasabi nga naman ng Espiritu, walang malilihim, di po ba? Kahit sa bahay niyo, pag nagtura ng Banal na Espiritu, nakikita kayo na, ano ginagawa mo dun? Kapit-bahay mo nagsusugal ka pala dun. Dito, parang akala mo santong papa ka na di ka mga basag pinggan, ano? Pero pagdating sa bahay mo, kung ano-ano na ginagawa mo, di po ba? Kasi po nagaganap po sa sarili ko. Sa mga alaga po namin. Minsan di ako mapagtimpi. Nagagawa ko po yun. Totoo po yung sinasabi ko. Kayo po ba hindi nyo nagagawa sa sarili nyo? Di po. Dahil po tayo ay makasalanan. Di po ba? Lahat nakakamtan natin sa buhay natin ay pahiram, di ba? Pero yung hindi lang daw sa Panginoon yung nagagawa natin pagkakasala, kaya pong marapat daw natin gawin ay may sa buhay at may sagawa natin ang salita ng Diyos natin narinig sa araw-araw. Kaya po, sino pong gusto mamatay? Wala pa rin. Ibig sabihin mamatay yung mga hindi na marapat sa Diyos. Sino po nagmimiti noon? Mamatay lahat yun sa sarili niya. Wala. Paano natin makamtan yung buhay na walang hanggan? Takot mamatay sa bilang literal na pananalita, di ba? Takot mamatay. Ibig sabihin yung, patayin na po natin yung hindi marapat sa ating kaugalian bilang tao. At bago pong lahat, papalawak po ng ating pagsalusaluan, ibibigay ko po ang isang kapatid natin na si Mami Bibet Chico. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa araw na ito. Batid ko po na galak kayo habang minamasdan ninyo ang mga anak mo na inakay mo na makarating sa araw na ito. Nandito po silang lahat, Ama. Ano man po ang nilalaman ng kanilang puso't kaisipan na nagbibigay ng kabigatan sa kanila, karamdaman man o mga problema sa buhay, nawa po hindi masayang ang kanilang pagkakaupo, sapagkat kami po'y umaasa na sila ay pagagalingin mo anuman ang kanilang taglay upang umuwi sila na may galak sa kanilang puso at kalooban. Amen. Galak po si God. Masayang-masaya po ang ating Panginoon. Tingnan niyo po ang ating divine mercy. Nagniningning po ang kanyang korona at ang kanya pong puso ay nagliliyab sa kanyang pagmamahal sapagkat naakay po tayo sa araw na ito. Tuwan-tuwa po siya na makitang
puno ang dambana niya, na maraming tumalima sa kanyang panawagan. Hindi siya nabigo. Kaya't palakpakan po natin ang ating sarili sapagkat tagumpay ang ating Panginoon sa atin. Pagsasabuhay, yan po ang maging makatotohanan po tayo. Sabi nga po ni Tito Alan kanina, aminin. Sapagkat ang dami na po nating aral na narinig, hindi po ba? Sa araw-araw na tayo napaparito, merong magandang balita ang ating Panginoon upang tayo magbago. Na sa pamamagitan ng mga mensaheng pinaparating sa atin, nagkakaroon ng kislot sa ating puso at damdamin, lalo na po kung ang nilalaman ng puso ninyo ay natutumbok ng mensahe ng banal na Espiritu. Minsan po ay sinasabi natin pag nagsalita na siya, nagkakaroon po tayo ng guilt feeling sapagkat sabi natin sa ating sarili, ako yun. Sino kaya nagsabi kay Apo? Ba't nalaman ni Apo? Ako yata yung pinaparinggan niya. Hindi po. Ang mensahe po ng banal na Espiritu ay pangkalahatan. Kaya kung sino ang may sugat, masaktan. Ang walang sugat, magpuri at magpasalamat sapagkat hindi pala siya yung tinutukoy sa mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Ang mahirap po talaga sa ating parte bilang mga tagasunod ay yung tinatawag na pagsasabuhay. Tama, kargado tayo ng mga aral. Pero yung bang mga aral na yan na binabahagi sa atin ng Panginoon ay nakikita ba sa atin? Meron bang pagbabagong naganap sa buhay natin na nagkaroon ng bunga ang ating pag-upo dito sa araw-araw sapagkat merong pagbabagong naganap sa ating pagkatao? Kung tayo po ay magninilay, hindi ko po pwedeng sabihin na, kapatid ikaw, malaki na yung pinagbago mo. Kapatid ikaw, hindi ka pa nagbabago. Hindi po. Wala pong sino man sa atin ang maaaring humusga kung siya ay nagbago na at kung siya ay hindi pa. Sapagkat ang ating puso't kalooban ay isa lamang ang nakatatarok. Wala, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pangungusga, hindi sa atin yun. Leave it to God. Sapagkat tayo, bilang mga nilalang ng Panginoon, we have no right to judge other people. Yun po ang isa sa mga katuruan ng ating Panginoon na dapat nating isabuhay upang kahit papano ay mayroong magbago sa ating pagkatao. Napakahirap po yung pagbabagong ito. Kasi po, kahit po ganong pagpupunyagi ang gawin natin para tayo ay magbago, subalit may mga pagkakataon na umiiral yung ating pagkatao. Amen po ba? Ano po ang ibig kong sabihin? Gusto man nating magbago, yung kapwa natin na-provoke tayo, na-challenge tayo, may mga pagkakataon na pinapatulan natin. Amen po ba yon? Halimbawa, sa buhay mag-asawa, nagkaroon kayo ng hindi pag-uunawaan. Nagbuga ng apo yung asawa mo. Subalit, ginantihan mo rin ang mas matinding buga ng apoy. Nasaan po ang pagbabago? Meron ba? Ang taong nagbubuga ng apoy, hindi po ito, ang literal po nito pag sinabing nagbubuga ng apoy ay nagbubuga ng galit. Kapag ang kapwa mo ay nagbubuga ng apoy at ang pagbubugan niya ay sinalubong mo ng mas matinding apoy, sino na po ang nagahari sa inyong dalawa? Ang nagbubuga ng apoy, may galit, di po ba? Kapag ka ang galit ay nasa puso natin at kalooban, definitely, wala si Kristo sa ating puso, sa ating pagkatao. Kung wala ang Kristo sa panahon na ikaw ay nagbubuga ng apoy, sabi niyo po, ang nagahari sa inyo ay hindi ang Kristo, kundi ang kalaban ng Kristo, na walang iba kundi ang demonyo, si Satanas. Sa makatuwid, kung nagbubuga siya ng apoy, at sinalubong mo ng mas malakas na apoy, kung pinagaharian siya ng demonyo, ikaw man, pinagaharian ka na rin ng demonyo. Kaya ang naglalaban na ay demonyo sa demonyo. Ang Kristo, natalo. Hindi po dapat ganon.
upang ipakita natin sa ating Panginoon na tayo ay ganap ng nagbago. Kung nagbubuga siya ng apoy, bugahan mo ng, ano kalaban ng apoy? Bugahan mo ng tubig. Sapagkat ang apoy ay mainit at ang tubig ay malamig. Kaya ang tatalo lamang sa tubig sa apoy ay ang tubig na malamig. Ang problema nga po, hindi po ganoon ang nangyayari. Aminin po natin 'yon. Sabi ko nga po, ako personally sa buhay ko, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, pag ako'y nirarapido ng 45 ng asawa ko, sigurado, pag rumesbak ako, automatic na Armalite. Ibig sabihin, kung matapang siya, mas matapang ako sa kanya. Salamat sa Ama. Tinuro niya sa akin na hindi ganon. Kapag ka ang kapwa mo ay nagagalit, alam mong pinagaharian ng demonyo, dapat ang makita sa'yo ay ang ugali ng Kristo. Kaya ano po ang ginagawa ko? Hindi naman po talaga maiiwasan sa mag-asawa yung hindi dumating sa punto na nagtatalo. Taas nga po ang kamay ng mga may asawa dyan na kailanman na hindi sila nagtalong mag-asawa. Minsan nga po, pusa lang pinagtatalunan ninyo. Ikaw na babae, ayaw mong may pusa kayo sa loob ng tahanan. Yung lalaki, gusto may pusa. Tumae yung pusa sa may pintuan, nagyera na kayong mag-asawa. Yun po, mga simpleng halimbawa kung kailan nagkakaroon ng hindi pag-uunawaan ang mag-asawa. Tinuruan po ako ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na yun nga po, pag-apoy, gantihan mo ng tubig. At kung hindi maapula, umexit ka na. Kasi habang hindi ka umi-exit at nakikita mo yung tuktok nung kaaway mo at nakikita rin niya yung tuktok mo, sigurado, hindi maaapula ang apoy. Ako po, ang ginagawa ko, pag hindi maapula ng tubig, tatalikod ako, sabay ang pagsambit ko, Ave Maria Purissima. 3 po yun. Pag hindi pa rin nakuha ng Ave Maria Purissima, Jesus King of Mercy, I trust in you. Isa lang, tumatahimik na po at nagkakaroon na po ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa po iyan sa aking ipinagbago. Dahil ako nga po sa dating buhay ko, hindi po ako natatakot. Kahit po kanino, hindi ako natatakot. Yun nga pong presidente ng kolehiyo hindi ako natakot Kaya po pag halimbawa, merong hindi gusto yung mga teacher sa administration, ako po yung ginagawa nilang pambato, pambala, sapagkat alam nila kung gaano ko katapang. Hindi po pala tama iyon. Hindi po pala nadadala lahat sa tapang. Kundi ang kailangan po pala ay pagpapakumbaba, pangunawa, at pagmamahal. Yan po ang natutunan ko sa banal na lugar na ito. At nang ito po ay matanim sa puso't kaisipan ko, nagbunga. Abi ngayon po payapa na po ako. Masaya na po ako sapagkat wala na po akong nakakagalit. Kung magalit man sila sa akin, wala akong pakialam. Basta ako, hindi ako galit sa kanya. Kaya po yung mukha ko naging aliwalas. Noon nga po, umuulitin ko, ang tingin po sa akin, mukha akong tigre. Mukha daw po akong leon, napakatigas daw po at napakabagsik ng mukha ko. Kasi nga po saksakan po ako ng tapang. Napakaganda po pala talaga pag nabuhay ka sa banal na espiritu at binago ang buhay mo. Nagiging aliwalas yung mukha mo. Sumasaya. At sabi nga po ni Tita Dory, si Dora kahapon, gumaganda. Abi kangina po maaga po ako nagpunta sa palengke. Kasi nga po may meeting. Kaya kailangan maaga akong mamalengke para ako'y makapagluto. Bumibili po ako ng sibuyas. Mura po sibuyas ngayon. Sa Baliwag po, 35 po isang kilo. At yung pong bawang, baka pumalo ko kayo sa iba, 120, doon po 80 lang ang bili ko. Hindi ko po alam kung nagayuma ko po yung tindera, kaya ako minurahan. Sabi po niya sa akin, Ma'am, ilang taon na po ba kayo? Sabi po sa akin gano'n, naku matanda na kako, senior citizen na kako. Sabi kong gano'n sa kanya. Hindi po, ilang taon na po kayo? Ako kako magpa 5-6 na kako. Kabaliktaran nyo na, hindi katulad ng edad ni Apo Kunching.
Magsi-65 na ako. Sabi po niya sa akin, wala po sa itsura niyo. Sabi po sa akin, tama ba siya o binobola lang ako? Wala po eka sa itsura niyo. Bakit po eka, may edad na kayo, maganda pa po kayo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Hindi ko lang po masabi sa kanya na, kaya iba yung aura ng mukha ko. Sabi mo, mukhang bata pa ako, bola man yan o hindi. Kasi, lingkod ako ng Diyos. Kasi, anak ako ng Diyos. Kasi, ang aral ng Diyos, pinagsumikapan kong isabuhay. Kaya, nabago yung aura ng mukha ko. Sa totoo lang po, nang hindi pa ako napupunta dito, naikwento ko na po sa inyo, wala pong may gustong sumalubong sa akin. Kung saan po ako dadaan, iniiwasan po ako nung makakasalubong ko. Except her daw. At alam niyo po, ito po isang masakit. Kasi nga po'y mukha akong tigre eh. Inaamin ko po. Kung meron lang po akong dalang litrato, bago ako napunta dito, sabi nga po ni kapatid na Ana, nasaan ka? Sabi nga po niya sa akin, nung unahan niya ako makita, mas grabe. Sabi po niya, akala daw po niya 75 years old na ako. Diyos ko po during that time, excuse me, baliktad. Ang edad ko lang nung una ko silang makilala, 57 years old ako. Sabi niya, mukha daw akong 75 years old. Yan po ang sabi ni Tita Ana nung bago-bago pa lamang akong napupunta dito. Kaya, napakapalad ko po. At ako'y naakay ng ating Panginoon. Marami po siyang binago sa buhay ko. Dati po ako, masyado po akong seryoso sa buhay. Yung mga maliliit na problema, napapalaki ko yun. Ang galing kong magpalaki ng problema. Yung mga hindi naman nakakatakot, ginagawa kong katakot-takot sa akin. Kaya nga sa gabi, hindi ako makatulog. Ano nangyari sa akin? Nagkasakit ako ng vertigo. Nagkasakit ako ng migraine. Tumaas ang kolesterol ko. Bakit? Ang galing kong scriptwriter Hindi pa man nangyayari yung mga bagay sa akin, nangyari na. At dahil pinangyayari ko na, hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Kaya po, ayun, nakadagdag din po yun para pumangit ako. Pero salamat po sa Ama, sa pagbabagong ginawa niya, mga banal na aral na tinanggap ko, nabago ugali ko, nabago ang pakikitungo ko sa tao. Dating matigas na puso, hindi marunong magmahal, hindi marunong magpatawad. Pag nakagalit kita, pasensya ka na. Taon ang binibilang bago kita batiin, kahit ninang kita. Ninang ko, 3 taon di ko binati. Dahil lang sa ventilador, na yung panahon na yon, ang ventilador 350. Ginawang 370 ang benta sa akin. Dahil lang sa nadagdag na 20 pesos, 3 taon ko siyang hindi binati. Nagkambas ako Nakita ko yung national na ventilador na may stand, 350 lang pala, pinasa sa akin ng 370. Dahil doon, hindi ko siya binati. Tingnan niyo po talaga. Siguro po kung namayani sa akin ng ganong pag-uugali, napakarami ko ng kagalit. Baka higit pa yung taong kagalit ko sapagkat ang puso ko hindi marunong umunawa. Ang puso ko hindi marunong magmahal. Salamat sa Ama, binago niya ang puso ko. Ngayon, itaninim ko sa puso ko at kaisipan ko yung mensahe ng banal na Espiritu na sa tuwin ay binabahagi ko din sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, naniniwala akong nagbago ka. Maaring ito ay challenge din sa inyo. Kapatid, sabi ng Kristo, naniniwala akong nagbago ka na. Sabi mo kasi sa akin noon, tanda mo yung sagot mo sa akin noon na araw-araw, kaniig mo na ang Panginoon. Kaya ako'y humanga na sabi ko noon, gano'n ka katagal nakikipagniig sa Panginoon. Sabi mo sa akin, bawat oras nakikipagniig ka. Tanda ko po yung sagot ninyo. Ang sabi po ng Panginoon, kung talagang kilala mo ako, dapat ang mahirap unawain, kaya mong unawain. Pag ba yung apo mo, umuuwi ng lasing, kaya mong unawain. Pag ba yung manugang mo, ang iintregang sweldo, sa halip na 3,500 na lang, kaya mo bang unawain? Sabi ng Panginoon, maniniwala akong mahal mo ako at ikaw ay nagbago, kung ang mahirap unawain ay kaya mong unawain at ang mahirap mahalin ay kaya mong mahalin. Pag nagawa natin yung dalawang ito, napakalaking pagbabago na
ang magaganap sa ating pagkatao. Bukod po sa binanggit ko sa inyo, ito po'y nabasa ko sa Biblia, na kung nais mong magbago, 3 bagay ang dapat nating gawin. Una, kalimutan mo ang iyong sarili. Ang hirap po nun, ano? Forget yourself. Ano man yung masasakit na tinatamasa mo sa kapaligiran mo, forget your feeling. Alisin mo yung feeling mo. Forget yourself. Sabi ng Panginoon, pangalawa, carry your cross. Pasanin mo yung krus mo. Huwag kang magreklamo. Carry your cross. Kaya lang mga kapatid, kung minsan, bakit mabigat yung krus na dinadala natin? Sabi ng Panginoon, carry your cross. Pagka yung krus mo lang ang dinala mo, kayang-kaya mo. Pero bakit bumibigat yung krus mo na kung minsan bumibigay ka? Ang sabi ng Panginoon, carry your cross. Kasi po, yung krus ng iba, pinapasan nyo rin. Sabi nga po ni Tito Goydo, natandaan ko na naman, huwag ka na makisawsaw. Yung krus mo, yun lang ang para sa'yo. Yung krus ng iba, huwag mo nang pasanin. Kaya sabi ni God, kalimutan mo ang iyong sarili, pasanin mo ang iyong krus, pangatlo, follow me. Sumunod ka sa akin. Kapag nagawa natin ang mga challenges na ito ng Panginoon, 100%, hindi man maging 100%, pero siguradong sigurado, matutuwa ang Panginoon sa inyo sapagkat merong magaganap na pagbabago. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, kapatid na Mama Beth. May napulot ba kayo? May sasabuhay na kaya? Sa bilang tao, hindi mo maano yun, kundi sa kalooban ng Diyos. Hindi po ba? Kailangan mag-meet po tayo, no? May isa sa buhay natin, ano man yung mga na narinig natin dito, lalo tigit sa ating banal na espiritu sa katawan ng mahal na po. Hindi po ba? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ang susunod po na magbabahagi, ang ating Mother of the House, Mother Marisa. Salamat, Ama. Salamat sa iyo. Sa oras na ito'y pinagkaloob mong muli upang maghayag ng kabutihan, kagandahang loob sa bawat araw, sa pamamagitan ng kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang kami lahat ay maakay at makatupad sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Karampot lang po ang ibabahagi ko sapagkat andyan po ang mahal na Apo. Subalit napakahalaga po. Habang kanina po si kapatid na Alan ay nagtuturan, sino ang gustong mamatay? Wala pong sumagot. Pasubali ng ama, natatakot sila anak. Buhay po ba ang Diyos? Sumasagot po ako sa taas. Ako, gusto ko nang mamatay ang dati kong pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Habang pinapakinggan ko po ang pagpapasilitate at ang bahagi ni Mami Beth, ito po ang maisususog ko po sa pagsasabuhay po ng salita ng ating Panginoon na natutunan ko po sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. At sa tuwi na po ay ginagampanan po ng ating kinalugdan, ng kanyang kinalugdan, sa pamamagitan ng mahal na Apo, yung pagtupad at pagganap, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sabi nga, yan ay isang regalo. Isipi man natin ng isipi ang bawat aral, kung ikaw mismo ay hindi mo tatanggapin yung pagtupad at hindi pagkakaloob ng Diyos sa'yo na ikaw ay tutupad, hindi magaganap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ang natutunan ko po ay ganito, tama po yung tinura ni Mami Beth, kung paano yung noon ka para makita na ikaw ay nagsasabuhay ng salita ng Diyos, sa pakikinig mo, sigurado may mababago. Ako po, sa una po, mahirap gawin. Sapagkat, hindi pa nga po isinusuko ng buo eh. Halimbawa, ang pagsuko po ay 20% lang. So, mas lamang pa rin yung pagkatao. Kaya andon pa rin yung andaming tanong, bakit ako? Bakit puro nila ako? Ganun po. Subalit mali po pala yun. Dahil, kaya po pala naghahayag ng mga aral upang sa bawat pagsipi po natin, ibibigay ng Ama yung regalo kung ano yung kaya mo sa araw na yon. Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po ba, bakit ako nakalaya? Gawin niyo pong, gusto ko pong i-share sa inyo, ginawa ko pong araw-araw ay gawin para maging usual lang yung pagtupad mo doon sa aral ng Diyos. Paano po? Halimbawa po,
yung magbigay ka, yung pagbibigay. Pero hindi ko po sinabing dito kayo magbigay. Kahit saan pwede kayo magbigay. Yung kaukulan na, ilalagay ko na lang po sa pinakamalaki. Sa bawat araw, halimbawa ay, nagbibigay ka ng 2,000. Kapag isang beses mo lang gagawin yon at muli mong inulit sa susunod na buwan, sigurado magtatanong ka, magbibigay na naman. Boy ba bang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, masarap po pala yung araw-araw magbigay ka para hindi ka na magtatanong sapagkat usual mo nang ginagawa yung kabutihan para sa Diyos. Boy ba bang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po yung iwanan ko pong aral sa inyo. Hindi ko po sinabi sa inyong magbigay kayo, kaya sinabi ni kapatid na Marisa para magbigay tayo sa dambana. Hindi po kami humihingi. Hindi po. Yung po ay, isinasampol ko po yung sarili ko. Halimbawa po, yung pagtitimpi. Ito ay nasubok ko po sa aking alaga. At nakita ko po yung impact. Nakakakisatinig lang pala, ang mga bata ay masyado maramdamin. Amen po ba yun? Masyado po silang maramdamin kahit sa tinig mo lang. Mayroon po silang mga senyales kung ano yung galit ka at hindi ka galit. Ngayon, kung mataas ang boses mo na hindi ka galit, kailangan sanayin mo siya dun sa mataas na boses na hindi siya galit. Sapagkat, kung yung mataas na boses mo ay galit at araw-araw mong ginagawa, nagkakaroon po sila ng takot. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita po, nasubo ko po yung pagtitimpi sa aking alaga. Sabi ko po, Angela, hahawakan ko po yan. Ganyan. Sa bawat paghawak po, alam din po ng bata kung galit ka o hindi. Hindi lang sa salita, maging sa gawa. Kapag sinabi mo, Angela, at ginanyan mo, Mami, galit po ba kayo? Anak, hindi ako galit. Galit po kayo, ang higpit ng pagsiganyan mo sa akin. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, nakikita po yun eh. Mayroong salita na akala mo galit, pero yung gawa niya, hindi galit. Mayroong salita na hindi galit, pero yung gawa niya, galit. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po ay napakahalaga. Kaya sa bawat araw, tinuruan pa ako ng bata. Sabi sa akin, Mami, dapat ganito na lang tawag mo sa akin. Angela, anak, pag ganun po ang tawag niyo po sa akin, ang sarap ng pakiramdam ko. Boy ba ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganyan din po ang ating Panginoon. Bawat araw, tinatawag po niya tayo ng buong pagmamahal. At sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, patuloy po tayong tinatawagan. Amen po ba yun? Na sa dakong ito ay tayo nga po yung extension niya eh. Dahil hindi siya bumababa. So, ibig sabihin, lahat ng katangian ng ating Panginoon pwede niyang ibigay sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa Kanya, sa ating lahat. At pag gumawa na tayo ng parehas, alam na natin na isinasabuhay natin yung kalooban ng Diyos. Boy po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Dati po, na naman, ganyan po. Pero ngayon, okay lang, ang saya eh. Boy po ba ang Diyos? Kaya makikita niyo po yung pagkakaiba. Kaya dito po sa dako ito, dito ko po natutunan na para sa tuwina, yung maramdaman na may nababago, sigurado may mababago, araw-araw mong gawin yung mabuti para sa Diyos. At ikaw mismo ay hindi maninibago kapag ginawa mo ito ng araw-araw. Pag ginawa mo lang isang beses isang buwan, yung mabuti para sa Diyos, sigurado sa isang buwan, pag ginawa mo ulit, magrereklamo ka na. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, sa dakong ito, yun po yung pinakamasarap na regalong natanggap ko. Sapagkat alam ng Ama na sabi nga, bilang naturalesang tao, siyempre matataray. Mukha namang mataray talaga si kapatid na Marisa. Sapagkat ang itinataray ko po, pag alam ko po talaga na totoo, ipaglalaban ko. Pag hindi, talagang pag sinasabi ng kausap kong hindi totoo, at alam kong totoo, ipaglalaban ko talaga sa kanyang totoo. Buhay po ba ang Diyos? Doon mo man makikita na may pagkanaturalesa talaga, na yan pa ang ugali. Subalit sa ating Panginoon, pag siya ang pinaglalaban mo, kahit sino pang kaharap mo, at alam mong gumagawa ka ng mabuti, bukod sa sinasabi mo, sigurado, hindi ka mapapahiya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, halina po kayo sa dakong ito. Ang ating mahal na Apo ay malayang nagpapagamit sa ating Diyos. Malayang nagpaababa sa ating Diyos. Malayang sumuko sa ating Diyos. Tayong lahat ay hinahalina ng ating Panginoon upang makatupad, makaganap sa bawat araw, araw-araw, upang wag tayong manibago. At nawa, tayong lahat ay mamatay na sa ating pagkatao upang makatupad tayo sa ating Panginoon. Muli, magandang umaga sa tanghaling ito. Salamat po kami sa binahagi niyo. Katotohanan po. Kaya pong kailangan natin talaga po sa ating mga sarili, sa ating katauhan,
Magari ang kababaan ng loob, malawak ng pangunawa, pagtitimpi, yun po siguro yung pagsasabuhay natin sa araw-araw na salita ng Diyos na irig natin dito ay magagawa natin. Di po ba? Kaya lang, pag ayaw talagang magtaas ng kamay, yung ayaw mamatay. Ibig sabihin yung dating gawin nyo, dating buhay nyo, yung mga... Kasi nagmimiti tayo ng buhay na walang hanggan, pero ayaw natin patayin yung mga sa loobin natin. Lahat po yan kailangan mawala na sa atin kasi sayang po naririnig natin yung salita ng Diyos. Tapos, dito sa lugar ng Dambana, pagdating sa bahay, dating gawin na naman. Hindi po nagaganap yun, di po ba? O sino bang sinasabi niya hindi nagaganap sa buhay niya yun? Kaya nga po, nandito ang ating mahal na Pukunsing ginagamit ng ating Panginoon upang tayo ay mabuksan, malinisan ang ating mga puso't damdamin. Kaya po, sabi nga, sa isip, sa salita at sa gawa, kailangan natin may sa buhay ang salita ng Diyos upang makamtan natin sa takdang panahon ang pangako ng Diyos sa atin. Di po ba? Ano po ba yung pinangako ng Diyos sa atin? Yung buhay na walang hanggan. Salamat po sa lahat na nagbahagi at lahat po ay nanyahan tumayo.